May mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman, pero habulin ng babae. Yung tipong may kakaibang alindog, may aura na hindi mo maipaliwanag. Habang yung iba, ginagawa na ang lahat, nagchat-chat araw-araw, nagpapadala ng pagkain, nagpaparamdam ng effort, pero wala. Sin zone lang. At minsan, unti-unti silang nagiging background character sa buhay ng babaeng gusto nila. Ang tanong, ano nga ba yung lihim na paraan para habulin ka ng babae? Hindi dahil desperado siya, kundi dahil ikaw mismo ang gusto niyang makuha. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Marami kasing lalaki ngayon bro, ang nagkakamali sa simula pa lang ng laban. Akala nila, kapag mabait ka, kapag consistent ka, kapag laging present ka, doon ka mahuhulog sa puso ng babae. Pero ang hindi nila alam, minsan, yung sobrang effort mo, yun din ang dahilan kung bakit nawawala yung attraction. Bakit? Kasi kapag sobra kang nagpapakita ng emosyon agad, nawawala yung tinatawag na mystery. At ang mystery bro, yun ang gasolina ng attraction. Para yang pelikula. Kapag pinakita na agad ang ending, sino pa manonood? Wala na. Kasi wala ng thrill. Ganon din sa pag-ibig. Kapag pinakita mo na agad sa babae na ikaw lahat, ako wala, wala ka ng challenge. At tandaan mo, ang babae ay naa-attract sa emosyon, hindi sa logic. Hindi siya mai-in love dahil sa mga salita mo, kundi dahil sa paano mo siya pinaparamdam. Kaya marami kang makikitang lalaki ngayon, pagkatapos ng ilang linggo ng sweet na usapan, biglang ghosted. Hindi dahil may mali kang sinabi, kundi dahil masyado kang naging available. Yung tipong every time na nag-message siya, boom, may reply ka agad kahit 2:00 ng umaga. Yung tipong nga, kumain ka na? Good morning. Good night. Take care. Paulit-ulit. Walang bago. Walang spark. Walang tension. Bro, isipin mo to. Ang attraction ng babae ay parang apoy. Kapag sobrang hangin, mawawala. Kapag sobrang sikip, mamamatay. Pero kapag sakto lang ang hangin, tuloy-tuloy ang apoy. At sa modern dating ngayon, ang pinaka nakakapatay ng attraction ay hindi rejection, kundi predictability. Kung gusto mong habulin ka ng babae, dapat matutunan mong hindi laging available. Dapat marunong kang magpahinga sa eksena, hindi para magpahinga lang, kundi para magbigay ng space sa kanyang maghabol. Alam mo bro, ang babae ay parang gubat. Hindi mo siya basta pwedeng pasukin ng walang direksyon. Kapag sinugod mo agad, maliligaw ka. Pero kapag pinag-aralan mo muna ang paligid, saan umiihip ang hangin, saan dumadaan ang ilog, mas madali mong mararating ang gitna. Ganon din sa kanya. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang araw-arawin ang paramdam. Minsan, ang pananahimik mo ang pinakamaingay na paraan para maramdaman ka niya. Sa panahon ngayon, yung babae may 10 lalaking nag-aabang sa inbox niya. Pero bakit may iisa o 2 lalaki lang ang naiisip niya bago matulog? Simple lang, kasi yung lalaking yon hindi madali. Yung tipong unpredictable, minsan sweet, minsan cold. Minsan may mensahe, minsan wala. At dahil doon, nagkakaroon siya ng curiosity. Nag-iisip siya, bakit ganun siya? May iba ba siyang nilalandi? Or may gusto ba talaga siya sa akin? At sa isip niya, gusto kong malaman. Boom! Habang iniisip ka niya, nagsisimula na siyang mahulog. Bro, tandaan mo to. Hindi mo kailangang maging mabait para habulin ka. Kailangan mong maging interesting. Kailangan mong magkaroon ng presence kahit wala ka. Yung tipong kahit tahimik ka, ramdam pa rin niya. Kasi ang babae, hindi lang hinahanap yung lalaking nagbibigay. Hinahanap niya yung lalaking may sariling mundo. Yung tipong kahit mawala siya saglit, tuloy pa rin ang ikot ng buhay mo. Doon ka nagiging magnet. Hindi dahil humahabol ka, kundi dahil may hinahabol siyang hindi niya ma-explain. Ikaw, kapag sobrang nagmamadali kang makuha ang isang babae, madalas, ikaw ang nauubos bago mo pa siya makuha. Ang totoong karisma ng lalaki ay hindi sa kung gaano siya kabait, kundi sa kung gaano siya kayang magpakita ng disiplina sa harap ng tukso. Ang lalaki na marunong maghintay, hindi na pag-iiwanan, pinaghahandaan. Ngayon baka iniisip mo, kung hindi ako magpaparamdam baka makalimutan ako? Hindi bro. Ang babae ay may natural instinct. Kapag may na-trigger kang emotion sa kanya, hahanapin ka niya. At ang sikreto para magawa yon ay hindi sa dami ng chat mo, kundi sa timing. Ang timing ang lihim na hindi sinasabi ng mga alpha type na lalaki. Hindi nila laging on time sa lahat ng bagay.
pero laging tama ang oras ng paglabas nila. Example story, si Marco at si Ellie. Si Marco, typical nice guy. Araw-araw good morning. Araw-araw may quote. Araw-araw may tanong. Anong ulam nyo? Nakapahinga ka na. Hanggang sa naging background noise na lang siya. Samantalang si Ellie unti-unting nabawasan ang reply. Isang haha na lang minsan seen. Pero isang araw tumigil si Marco magparamdam. Isang linggo, walang message, tahimik. Si Ellie biglang nagulat. Bakit parang wala si Marco? Nang makita niya online si Marco, nagpost ng picture nakangiti kasama mga kaibigan. Doon niya naramdaman ang kakaibang kirot. Hindi niya alam bakit. Pero bigla siyang na-curious. Masaya pa rin siya kahit wala ako. At doon nagsimula ang unti-unting paghahabol. Hindi dahil gusto niyang kontrolin si Marco, kundi dahil gusto niyang maging bahagi ulit ng mundo niya. Ito ang unang sikreto sa lihim na paraan para habulin ka ng babae. Magkaroon ng sariling mundo. Kung wala kang sariling mission, vision o purpose, magiging orbit ka lang sa mundo niya. Pero kung may sarili kang direksyon, ikaw ang nagiging araw at kusang iikot ang mga planeta sa'yo. Kaya kung gusto mong habulin ka ng babae, huwag mo siyang gawing sentro ng mundo mo. Gawin mong bonus siya sa mundong binubuo mo. Parang chess yan. Ang mahina, inuuna ang reyna. Pero ang matalino, pinoprotektahan muna ang hari. Ikaw yung hari. Ang babae darating yan bilang reyna. Pero hindi mo siya kailangang habulin. Kasi ang reyna natural na gagalaw kapag alam niyang ang hari ay matatag. Kaya kung nasaktan ka na dati, kung may babaeng iniwasan ka, iniwan ka o ginhost ka, tandaan mo, hindi laging ikaw ang may mali. Minsan masyado ka lang naging available sa taong gusto mo. At yun ang binabago natin ngayon. Hindi mo kailangang maging cold-hearted. Kailangan mo lang matutong pumili ng sandali. Kasi minsan, ang tamang distansya plao mas nakaka-attract kaysa sa sobrang lapit. Ang unang hakbang para habulin ka ng babae ay hindi sa panlabas na anyo, kundi sa panloob mong kontrol. Kapag marunong kang kontrolin ang sarili mo, ang emosyon mo, ang urge mong magparamdam, at ang takot mong mawalan, nagiging kaiba ka sa lahat ng lalaking kilala niya. At tandaan mo bro, ang babae ay hindi nahuhulog sa lalaking laging nandyan. Nahuhulog siya sa lalaking hindi niya maintindihan. Bakit may mga lalaki na kahit isang message lang, napapaisip agad ang babae buong gabi. Habang ikaw ilang paragraph na nga ang pinadala mo pero sin lang, hindi dahil mas gwapo sila, hindi rin dahil mayaman sila. Ang totoo bro, marunong lang silang gumamit ng psychological triggers. At yun ang ituturo ko sa iyo ngayon. Ang problema sa karamihan ng lalaki ngayon, kapag gusto nila ang babae, binibigay agad lahat. Sobra sa attention, sobra sa validation, sobra sa energy. Pero sa mundo ng attraction, yung sobra ay kadalasang nakakasakal. Ang babae hindi siya nahuhulog dahil sa mga salitang I miss you or I love you. Nahuhulog siya sa pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Yung parang may hinahanap siya pero hindi niya alam kung ano. At gusto niyang ikaw yung makasagot nun. Yun ang tinatawag nating emotional trigger. At yan ang dahilan kung bakit ang ibang lalaki, kahit hindi ganun ka-effort, hinahabol pa rin. Tingnan mo ang mga lalaking too nice. Sila yung laging nag-a-adjust, laging available, laging sumusunod. At sa una, ma-appreciate ng babae yan. Pero habang tumatagal, nawawala yung excitement. Kasi isipin mo, kung laging sigurado ang babae na andyan ka, saan pa manggagaling ang kilig? Ang kilig bro ay hindi galing sa assurance. Galing yan sa uncertainty. Kaya kapag hindi ka laging predictable, doon siya nagiging curious. At kapag curious siya, doon nagsisimula ang attraction. Halimbawa, si Leo, isang lalaking hindi masyadong chatty. Pero kapag nag-message siya, laging may energy. Hindi boring, hindi scripted. Isang beses sinabihan niya yung babaeng gusto niya. May sasabihin sana ako kanina pero baka hindi mo magustuhan. At ayun na yun? Walang kasunod, tahimik. Bro, 3 oras lang. Nag-reply agad yung babae. Ano yon? Curious ako ha? Boom! Na-trigger niya ang curiosity kasi hindi niya sinara ang loop. Hindi niya binigay lahat ng info. At doon nagsimulang maglaro ang isip ng babae. Tandaan mo, ang hindi mo sinasabi minsan mas malakas kaysa sa mga sinasabi mo. Isa pa ito, kapag puro sweet ka, walang thrill. Pero kapag marunong kang gumamit ng emotional contrast, mas nagiging makulay ang dynamic mo sa babae. Example, minsan sweet ka, minsan mysterious. Minsan chill, minsan deep. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang kailangan mo lang balance, para kang kape. Kapag puro tamis nakakaumay, pero kapag may konting pait, mas masarap sa dila.
Yun ang dahilan kung bakit maraming babae ang naa-addict sa lalaking may emotional balance. Hindi siya robot pero hindi rin siya clingy. Hindi siya laging serious pero hindi rin siya clown. Tama lang. At yung tama lang na yan, yun ang tinatawag na emotional masculinity. Sa panahon ng social media, mabilis na nawawala ang mystery. Kasi lahat ng ginagawa mo nakapost na. Kaya kung gusto mong habulin ka ng babae, dapat marunong kang magpahinga sa spotlight. Huwag mong i-broadcast lahat ng ginagawa mo. Minsan hayaan mong siya mismo ang magtanong. Bakit parang busy siya lately? Bakit hindi na siya nagpo-post? May bago ba siyang kausap? At habang iniisip niya yan, unti-unti na siyang nag-i-invest ng mental energy sa'yo. Hindi niya namamalayan, pero nagsisimula na siyang ma-addict sa presensya mo kahit wala ka. Bro, real talk tayo. Ang babaeng nagmamahal ay hindi palaging naa-attract sa kabaitan. Naa-attract siya sa lalaking may emotional control. Yung kaya niyang magparamdam, pero kaya ring magpigil. Yung kaya niyang maging soft kapag kailangan, pero kaya ring maging matatag kapag may problema. Kasi ang totoo, ang babae ay hindi naghahanap ng perfect guy. Gusto niya ng lalaking kayang hawakan ang sarili niyang emosyon. Kasi doon siya nakakaramdam ng safety. Kaya kung gusto mong habulin ka ng babae, mag-focus ka muna sa sarili mong emotional control, hindi sa effort. Ang babaeng gusto mo, hindi mo kailangang habulin. Kailangan mo lang iparamdam na kaya mong mawala. Ang tunay na alpha, hindi yung maraming babae. Ang tunay na alpha ay yung may disiplina sa harap ng tukso. Kapag marunong kang maghintay, hindi ka nauubusan ng oras. Nagiging kaakit-akit ka sa mga taong may halaga. Ngayon, pag-usapan natin ang magnetic silence. Ito ang isa sa mga pinakamalakas na psychological weapons ng isang lalaki. Hindi ito about ignoring her forever. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo para siya ang maghabol. Kapag sanay ang babae na ikaw lagi ang nauunang mag-message at bigla kang tumahimik ng natural, mapapaisip siya. Hindi dahil gusto niyang malaman kung buhay ka pa, kundi dahil gusto niyang malaman kung nawala na ang atensyon mo sa kanya. At yun ang pinakamalakas na trigger. Losing your attention. Si Ken matagal nang nililigawan si Lara. Laging online, laging nagre-react, laging present. Pero walang nangyayari. Hanggang isang araw na pagod si Ken. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil na-realize niyang kailangan din niyang alagaan ang sarili niyang energy. Tumigil siya magparamdam, nag-focus siya sa sarili. Gym, business, barkada. Nag-enjoy siya sa buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, nagulat siya. Si Lara na ang nag-message. Uy, ang tahimik mo ah. At doon niya naramdaman na nagbago ang ihip ng hangin. Kasi ang tao, lalo na ang babae, ay na-excite kapag nararamdaman niyang may nawawala. Bakit effective ang magnetic silence? 1. Binabalik mo ang balance. Hindi ka na yung laging nagbibigay. Pinapahinga mo rin siya sa pressure ng attention mo. 2. Naiiba ka sa iba. Lahat ng lalaki nagpaparamdam. Ikaw lang yung marunong magpahinga. 3. Pinapaandar mo ang emotional imagination niya. Habang tahimik ka, iniisip ka niya, ano kaya ginagawa niya ngayon? May iba na kaya siya? May bago na kaya siyang nililigawan? At habang umiikot ang mga tanong na yan, boom! Nasa isip ka na niya. At kapag nasa isip ka ng babae, nagsisimula na siyang mahulog. Ang babae bro parang alon. Kapag hinabol mo ng todo lalong lalayo. Pero kapag marunong kang tumayo sa tamang posisyon, kusang babalik yan sa'yo. Kaya sa halip na lumangoy ka ng walang direksyon, tumayo ka lang. Maghintay, magtiwala. At pagdating ng tamang alon, doon ka sumabay. Alam mo kung bakit maraming lalaki ang hindi hinahabol? Kasi wala silang emotional rhythm. Lagi silang nasa on mode. Walang pahinga. Pero kapag marunong kang mag-shift, minsan warm, minsan chill, minsan silent, nagiging unpredictable ka. At ang unpredictable laging interesting. Psychological trigger 3. Self-sufficiency. Ang pinakamalakas na trigger sa lahat, yung hindi mo kailangan ng babae para maging masaya. Kapag nakita niya na kaya mong maging masaya mag-isa, doon siya pinaka na-curious. Kasi karamihan ng lalaki gusto lang ng babae para maging buo. Pero yung lalaking buo kahit mag-isa, yun ang nakaka-magnet ng attention. Kasi sa utak ng babae, kung kaya niyang maging masaya kahit wala ako, ano kaya kung ako ang piliin niyang kasama? Ang lalaki na marunong maglakad mag-isa, siya yung sinusundan ng iba. Hindi lahat ng tahimik talo. Minsan, tahimik lang kasi nag-e-enjoy sa kapayapaan na walang kahati. Ang kalmadong lalaki ang pinakamapanganib kasi hindi mo alam kung kailan siya babalik. Kaya kung gusto mong habulin ka ng babae, ito ang formula ng psychological magnetism. 1. Presence, hindi pressure. Kapag kasama ka niya, maramdaman niyang buhay siya. Hindi mo siya binibigatan. 2. Mystery over mastery.
Huwag mong ipaliwanag lahat. Hayaan mong siya ang magtanong. 3. Control, hindi comfort. Kapag marunong kang magpigil, doon ka mas nagiging kaakit-akit. Hindi mo kailangang maging gwapo para hanapin ka ng babae. Hindi mo kailangang maging mayaman para isipin ka niya bago matulog. Ang kailangan mo lang ay presence na kahit wala ka, ramdam ka pa rin. Ngayon malalaman mo ang lihim kung paano mo magagamit ang emotional distance technique. Isang paraan para ikaw ang hanapin niya, hindi mo kailangang manghabol. Karamihan ng lalaki kapag gusto nila ang babae, gusto agad ng constant contact, gusto laging may chat, gusto laging may update, gusto laging may presence, pero hindi nila napapansin na habang hinahabol nila ang atensyon ng babae, unti-unti namang nawawala yung attraction. Parang rubber band yan, bro. Kapag sobrang hila mo, pumuputok, pero kapag marunong kang bumitaw ng kaunti, kusang babalik sa'yo. Ang emotional distance ay hindi tungkol sa pagiging cold or rude. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang distansya para maramdaman ng babae ang iyong halaga. Isipin mo to. Sa umpisa araw-araw kayong nagchat-chat. Ang saya, di ba? Pero habang tumatagal, parang nauubos yung spark. Bakit? Kasi nawawala yung mystery. Wala nang thrill. Wala nang space para mamiss ka niya. At kung lagi kang nandyan, paano ka niya mamimiss? Minsan kasi bro, hindi absence ang nagpapalamig sa relasyon, kundi sobra-sobrang presensya. Example, si Jay at si Mika. Si Jay sobrang effort. Everyday chat, every night good night. Laging kumain ka na? Hanggang isang araw parang nag-iba si Mika. Lumalayo. Bihira mag-reply. Walang gana. Jay, may problema ba? Mika, wala, busy lang. Pero deep inside, Jay ramdam na hindi na siya katulad ng dati. So anong ginawa ni Jay? Tahimik. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong. Bigla lang siyang naging absent. Nag-focus sa sarili. Gym, trabaho, kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, nagulat siya. Si Mika na ang nagchat. Uy, ang tahimik mo ah. Namimiss ko yung kausap ko dati. Boom. Yan ang power ng emotional distance. Hindi mo kailangang magselos. Hindi mo kailangang mag-explain. Ang kailangan mo lang magpahinga sa eksena. Bakit gumagana ang emotional distance technique? 1. Nababalik mo ang mystery. Kapag hindi ka laging available, nag-iisip ang babae, sino kaya kasama niya ngayon? May bago kaya siyang kausap? At habang iniisip ka niya, nagsisimula ng tumakbo ang emosyon niya. Or so pinapakita mo na may sarili kang buhay. Hindi ka dependent sa kanya. Hindi mo siya ginagawa sentro ng mundo mo. 3. Ginagawa mong valuable ang attention mo. Ang attention bro parang ginto. Kapag madali makuha nawawala ang value. Pero kapag bihira at authentic, nagiging priceless. Sa panahon ng social media, napakadaling ma-addict sa validation. Likes, reacts, views, replies. Parang oxygen ng mga insecure na tao. Pero tandaan mo, ang babae na a-attract sa lalaking hindi alipin ng validation. Yung tipong kahit hindi mo i-like yung story niya, alam mong nag-e-enjoy ka pa rin sa buhay mo. Yung tipong kahit may bagong post siya, hindi ka nagmamadaling mag-react kasi may self-control ka. At kapag naramdaman niyang hindi mo na siya tinuturing queen of your attention, doon siya magsisimulang magtanong, bakit parang nagbago siya? Bakit parang hindi na siya ganun ka-invested? May iba ba? At sa tanong na yan, nagsisimula na siyang maghabol. Ang utak ng babae ay wired sa emotion and curiosity. Kapag bigla kang nawala sa pattern, nagtatrigger ito ng dopamine response, yung chemical sa utak na responsable sa excitement at desire. Kapag unpredictable ka, nagiging mas stimulating ka emotionally. At kapag emotionally stimulated siya, nakaka-addict yan. Hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil binabalik mo ang natural rhythm ng attraction. Bro, real talk. Hindi lahat ng distance ay rejection. Minsan, ito ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa isang babae. Bakit? Kasi binibigyan mo siya ng space para maramdaman ang sarili niya. Binibigyan mo siya ng oras para ma-realize kung ano ang nawawala kapag wala ka. Kaya kung gusto mong habulin ka ng babae, hindi mo kailangan ng bagong pick-up line. Kailangan mo lang ng self-control at emotional rhythm. Minsan kailangan mong mawala para makita niyang ikaw pala yung hinahanap niya. Hindi mo kailangang habulin ang babae. Kailangan mo lang maglakad ng may direksyon. Kasi ang babae, sumusunod sa lalaking alam ang pupuntahan. Ang distance ay hindi laging dulo. Minsan yun ang simula ng curiosity. Ngayon bro, pag-usapan natin ang tamang paraan ng paggamit ng emotional distance technique. Kasi kapag mali ang pagkakagamit mo nito, mukhang larong manipulative lang. Pero kapag tama, nagiging natural magnet ka ng attraction. Step 1. Withdraw your overexposure.
Kung dati araw-araw ka nagchat-chat, bawasan mo. Hindi biglaan, dahan-dahan lang. Para hindi halatang may game, gawin mo yung presence mo rare but valuable. Parang limited edition. Pag nagparamdam ka yung totoo, hindi dahil bored ka. Example, instead of kumusta ka every day, gawin mong, uy, may nakita akong bagay na nakapagpaalala sa'yo. Simple pero may emosyon. Step 2. Focus on self-development. Habang may distance ka, build yourself quietly. Mag-gym, magbasa, ayusin mo pananamit mo, palawakin mo mundo mo. Kasi bro, pag nag-focus ka sa sarili mo, hindi lang confidence mo ang lumalakas, nakikita yan ng babae. At kapag nakita niyang nag-i-improve ka kahit wala siya, dun siya matatakot mawala sa buhay mo. Step 3. Subtle reappearance. Pag nakaramdam ka ng curiosity mula sa kanya, konting message like o reaction lang. Huwag mong bawiin agad lahat ng distance. Ang tawag diyan controlled re-entry. Para kang buwan, hindi araw-araw nakikita. Pero kapag lumabas, mapapatingin talaga siya. Step 4. Mirror her energy. Kapag nagbibigay siya ng effort, saka ka magbigay. Kung malamig siya, maging neutral ka lang. Huwag mainitin ang ulo, huwag reactive. Kasi kapag marunong kang mag-match ng energy, pinapakita mong emotionally stable ka. At yun ang pinaka-attractive na katangian sa lalaki. Example, si Renz at ang comeback. Si Renz dati clingy, laging nagte-text, laging naghahanap ng assurance. Pero isang araw nagbago siya, tahimik lang, walang padrama. Biglang naging busy, si girl una, dedma. Pero nung nakita niyang nagiging mas confident si Renz, biglang nagbago ang tono. Uy, iba ka na ah. At doon nagsimula ulit ang connection. Hindi dahil nagpakipot si Renz, kundi dahil nagkaroon siya ng emotional discipline. Hindi na siya nakatali sa emosyon niya, siya na ang may control. Ang attraction ay parang elastic band. Kapag hinila mo ng husto, pumuputok, pero kapag binitawan mo ng sakto, babalik yan ng may lakas. Ganon din ang babae. Kapag masyado mong hinila, mawawala. Pero kapag marunong kang bumitaw, kusang lalapit ulit. Kapag hindi ka nakikita, nawawala ka sa paningin pero hindi sa isip. Ang utak ng babae bro ay gumagawa ng emotional memory. Kapag naalala ka niya sa kanta, lugar o amoy, bumabalik lahat ng emosyon. At yan ang gusto mong mangyari. Hindi mo kailangang magpakita araw-araw. Basta iniwan mong tatak. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Minsan, yung katahimikan mo ang pinakamalakas na boses. Ang tunay na lalaking alpha hindi kailangang maghabol. Kasi marunong siyang maghintay sa tamang oras. Kung gusto mong habulin ka ng babae, unahin mong habulin ang sarili mong purpose. Alam mo bro, ang emotional distance ay hindi para saktan siya. Ito ay para protektahan ka. Kasi sa sobrang pagbibigay mo minsan, nakakalimutan mong ikaw din ay tao na may pangarap, may galit, may pagod at may halaga. Kapag inuna mong punuin ang sarili mo, natural lang na mag-uumapaw yung energy mo. At kapag umaapaw ka, yun ang pinakakaakit-akit sa lahat. Kasi yung lalaking puno, hindi nang hihingi, nagbibigay. Hindi nagmamakaawa, pinipili. Kung gusto mong habulin ka ng babae, ito ang gawin mo. 1. Tanggalin mo ang attachment. Hindi mo siya pag-aari. Hayaan mong mamili siya. 2. Mag-focus ka sa mission mo. Kasi kapag nakikita niyang may direksyon ka, gugustuhin niyang maging parte ng biyahe mo. 3. Gamitin mo ang emotional distance bilang respeto sa sarili mo. Hindi bilang laro, kundi bilang pagpapahalaga sa sarili mong enerhiya. Ang lalaki parang apoy. Kung sobrang lapit ng babae, masusunog. Kung sobrang layo, mawawala ang init. Pero kung tama lang ang distansya, doon lumalambot ang yelo. Kaya kung gusto mong habulin ka ng babae, huwag mong habulin ang atensyon niya. Panatilihin mo lang ang init mo sa tamang layo. Hindi mo kailangang maging gwapo para hanapin ka ng babae. Hindi mo kailangang maging mayaman para isipin ka niya bago matulog. Ang kailangan mo lang ay presence na kahit wala ka, ramdam ka pa rin. Ngayon malalaman mo ang lihim kung paano mo magagamit ang emotional distance technique. Isang paraan para ikaw ang hanapin niya, hindi mo kailangang manghabol. Karamihan ng lalaki kapag gusto nila ang babae, gusto agad ng constant contact, gusto laging may chat, gusto laging may update, gusto laging may presence, pero hindi nila napapansin na habang hinahabol nila ang atensyon ng babae, unti-unti namang nawawala yung attraction. Parang rubber band yan bro. Kapag sobrang hila mo, pumuputok. Pero kapag marunong kang bumitaw ng kaunti, kusang babalik sa'yo. Ang emotional distance ay hindi tungkol sa pagiging cold or rude.
Ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang distansya para maramdaman ng babae ang iyong halaga. Isipin mo to. Sa umpisa araw-araw kayong nagchat-chat. Ang saya, di ba? Pero habang tumatagal, parang nauubos yung spark. Bakit? Kasi nawawala yung mystery. Wala nang thrill. Wala nang space para mamiss ka niya. At kung lagi kang nandyan, paano ka niya mamimiss? Minsan kasi bro, hindi absence ang nagpapalamig sa relasyon, kundi sobra-sobrang presensya. Example, si Jay at si Mika. Si Jay sobrang effort. Everyday chat, every night good night. Laging kumain ka na? Hanggang isang araw parang nag-iba si Mika. Lumalayo. Bihira mag-reply. Walang gana. Jay, may problema ba? Mika, wala, busy lang. Pero deep inside, Jay ramdam na hindi na siya katulad ng dati. So anong ginawa ni Jay? Tahimik. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong. Bigla lang siyang naging absent. Nag-focus sa sarili. Gym, trabaho, kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, nagulat siya. Si Mika na ang nag-chat. Uy, ang tahimik mo ah. Namimiss ko yung kausap ko dati. Boom. Yan ang power ng emotional distance. Hindi mo kailangang magselos. Hindi mo kailangang mag-explain. Ang kailangan mo lang magpahinga sa eksena. Bakit gumagana ang emotional distance technique? 1. Nababalik mo ang mystery. Kapag hindi ka laging available, nag-iisip ang babae. Sino kaya kasama niya ngayon? May bago kaya siyang kausap? At habang iniisip ka niya, nagsisimula ng tumakbo ang emosyon niya. Or so pinapakita mo na may sarili kang buhay. Hindi ka dependent sa kanya. Hindi mo siya ginagawa sentro ng mundo mo. 3. Ginagawa mong valuable ang attention mo. Ang attention bro parang ginto. Kapag madali makuha, nawawala ang value. Pero kapag bihira at authentic, nagiging priceless. Sa panahon ng social media, napakadaling ma-addict sa validation. Likes, reacts, views, replies. Parang oxygen ng mga insecure na tao. Pero tandaan mo, ang babae na a-attract sa lalaking hindi alipin ng validation. Yung tipong kahit hindi mo i-like yung story niya, alam mong nag-e-enjoy ka pa rin sa buhay mo. Yung tipong kahit may bagong post siya, hindi ka nagmamadaling mag-react kasi may self-control ka. At kapag naramdaman niyang hindi mo na siya tinuturing queen of your attention, doon siya magsisimulang magtanong, bakit parang nagbago siya? Bakit parang hindi na siya ganun ka-invested? May iba ba? At sa tanong na yan, nagsisimula na siyang maghabol. Ang utak ng babae ay wired sa emotion and curiosity. Ngayon, pag-usapan natin ang emotional control and reconnection strategy. Ito ang final step. Ito yung magpapabalik ng babae. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil na-realize niyang ikaw yung kalmado sa gitna ng gulo. Step 1. Master your reactions. Kapag may ginawa siyang nakakainis, tahimik ka. Kapag hindi siya nag-reply, kalmado ka. Kapag nakita mong may kasama siyang iba, hindi mo agad hinuhusgahan. Hindi ito pagiging manhid, bro. Ito ang pagiging matatag. Kasi ang babae sinusubukan ka minsan, hindi para saktan ka, kundi para malaman kung kaya mong maging sandigan. At kapag nakita niyang hindi ka basta naguguluhan, mas lalo siyang na-attract. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking marunong magpigil. Step 2. Build emotional gravity. Ang gravity bro hindi nagsisigaw pero hinahatak. Ganon din ang energy mo dapat. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ang kailangan mo lang, magkaroon ng aura ng direksyon at layunin. Kasi kapag nakikita niyang ikaw yung lalaking may pangarap, may disiplina, at hindi nag-aaksaya ng emosyon sa drama, doon siya na-attract. Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa vibe mo. Step 3. Silent reinforcement. Hindi mo kailangang sabihin sa babae kung gaano mo siya kamahal. Iparamdam mo sa pamamagitan ng consistency mo sa sarili. Example, kung dati nagwo-workout ka, tuloy mo lang. Kung dati ambitious ka, ituloy mo. Huwag mong hayaan na ang emosyon mo sa kanya ang pumigil sa paglago mo. Dahil kapag nakita niyang kahit wala siya umaangat ka, doon niya mararamdaman ang loss. At yung loss na yon, yun ang magtutulak sa kanya pabalik. Step 4. Reconnection phase. Kapag naramdaman mong bumabalik na yung interest niya, huwag kang magmadali. Huwag mong ibuhos lahat ng emosyon agad. I-maintain mo yung calm presence mo. Kapag nag-message siya, sagutin mo ng magaan. Huwag bigyan ng pressure. Huwag banggitin ang nakaraan. Basta enjoy lang. Yun ang tinatawag na low-pressure reconnection. At kapag ramdam niyang hindi ka na bitter, mas madali siyang lalapit. Example, si Ethan at si Bea. Si Ethan nasaktan. Iniwan ni Bea kasi daw wala ng spark. Sa halip na magmakaawa, tumahimik si Ethan. Nag-focus siya sa sarili. Nagtrabaho. Nagbago ng lifestyle.
tahimik lang. Isang araw nag-post siya ng picture, nakangiti, confident, ibang aura. Pagkalipas ng ilang araw, si Bea mismo ang nag-message. Grabe, iba ka na ngayon, nakaka-proud. At doon nagsimula ulit ang spark. Hindi dahil si Ethan naghabol, kundi dahil natutunan niyang maging kalmado kahit nasasaktan. Bro, tandaan mo to. Ang lalaki na marunong kumalma ay lalaking hindi mo kayang kontrolin. At yan ang pinaka-turn on sa isang babae. Yung lalaki na kaya niyang mahalin, pero hindi niya kayang paikutin. Kasi kapag alam niyang kaya mong magstay grounded kahit may gulo, doon siya nakakaramdam ng seguridad. At kapag secured siya sa presence mo, hindi ka na niya gustong mawala. Kapag marunong kang manahimik sa gitna ng gulo, ikaw yung lalaki na hindi madaling palitan. Ang babae hindi nahuhulog sa lalaking perpekto. Nahuhulog siya sa lalaking marunong magpigil. Kahit kaya na niyang sumabog, ang pinakatahimik na lalaki ang madalas pinakamapanganib. Kasi alam niyang hindi lahat ng laban kailangang sagutin. Ang utak ng babae ay naturally emotional. Kaya kapag nakakita siya ng lalaking stable, hindi nagre-react, hindi nagpapanik, nararamdaman niya ang contrast. At doon siya na-attract. Kasi instinctively, gusto niyang makasama yung lalaking may composure. Yung tipong kahit magulo ang mundo niya, alam niyang magiging kalmado ka pa rin. Kapag may emotional control ka, ang energy mo nagbabago. Hindi ka na needy, hindi ka na reactive, hindi ka na nagmamadali. At kapag naramdaman ng babae yan, hindi mo na kailangang magsalita. Kasi mismong presence mo pa lang, ramdam na niyang ibang klase ka. Ang tunay na attraction ay parang kandila. Kapag hinipan mo mawawala. Pero kapag tinakpan mo ng sobra mamamatay, ang sikreto, hayaan mo lang siyang umilaw habang pinoprotektahan mo mula sa hangin ng emosyon mo. Kung gusto mong habulin ka ng babae, tandaan mo tong 4 na prinsipyo. 1. Magmalasakit pero huwag magpaalipin. 2. Huwag mong kalimutan kung sino ka bago mo siya nakilala. 3. Hindi mo kailangang ipakita, iparamdam mo lang. 4. Huwag mo pilitin. Kapag naramdaman niyang totoo ka, kusa siyang lalapit. Bro, tandaan mo, ang lalaki na marunong maghintay, ang lalaki na marunong magpigil, at ang lalaking kayang maging kalmado sa gitna ng emosyon, siya yung lalaki na hinahabol. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa aura. Yung presensya mong hindi mabibili. Kasi sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking hindi reactive. At kapag nakita ng babae yan sa'yo, alam niyang safe siya. At kapag ramdam ng babae na safe siya sa'yo, doon siya mahuhulog ng tuluyan. Hindi mo kailangang maging perpekto para habulin ka. Kailangan mo lang maging kalmado, totoo at may direksyon. Kapag marunong kang kumalma, nagiging malinaw lahat. At yung mga bagay na para sa'yo kusa ring babalik. Minsan, hindi mo kailangang magbago para mapansin. Kailangan mo lang bumalik sa sarili mong halimaw na marunong magmahal ng may respeto sa sarili. Kung gusto mong marinig pa ang ganitong klase ng real talk, yung hindi puro pampalipas oras kundi pangpalakas ng loob, i-comment mo sa baba, lalaking may control. At tandaan mo bro, hindi mo kailangang habulin ng babae. Ang babae mismo ang hahabol sa lalaking may direksyon, disiplina at damdaming marunong tumahimik. Kasi sa huli, ang tunay na dark move ay hindi laro, kundi ang kakayahan mong manatiling kalmado habang siya na mismo ang naglalakad pabalik sa'yo